Halos 3 taon na ang lumipas mula nang gulantangin ng isang misteryosong pangyayari ang katahimikan ng Puerto Princesa, Palawan. Noong August 5, 2022, naglahon na parang bula si Jovelyn Gallieno. Isang insidente na nag-iwan ng malalim na tanong at pag-aalinlangan na hanggang ngayon ay walang malinaw na kasagutan. Ayon sa ulat ng mga otoridad at batay sa isinagawang DNA test, ang mga kalansay na natagpuan sa isang talahiban ay pinaniniwalaang kay Jovelyn. Ngunit para sa marami, mahirap paniwalaan na sa loob lamang ng 3 linggo, ang isang bangkay ay magiging mga buto na lamang. Lalo pang kumulo ang usapin nang ang mismong pinsan niya ang umamin sa krimen. Isang pag-amin na kalaunan ay binawin niya at idinahilan na siya raw ay pinilit at tinakot lamang. Sumabak sa investigasyon ang parehong PNP at NBI. Isinagawa ang polygraph test, DNA analysis at kaliwat kanang panayam sa media. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tila paikot-ikot lamang ang usad ng kaso na wari walang patutunguhan. Unti-unting nanahimik ang balita. At ngayon marami ang nagtatanong kung nakamtan nga ba ng pamilya Gallieno ang hustisya. Buhay pa kaya si Jovelyn, gaya ng bulong-bulungan na may ilang nakakita pa raw sa kanya? Si Jovelyn Gallieno ay 22 taong gulang, isang masipag na third-year criminology student mula sa Puerto Princesa. Bukod sa pag-aaral, nagtatrabaho siya bilang sales lady sa isang butik sa Robinson's Place upang makatulong sa pamilya. Kilala siya bilang responsableng anak at kapatid. Lagi niyang ipinapaalam sa kanyang ina at mga kapatid ang kanyang kinaroroonan at oras ng pag-uwi. May pangarap siyang maiahon sa kahirapan ang pamilya, kaya't kahit estudyante pa lamang siya ay doble kayod na siya. Ngunit ang kanyang kaalaman sa larangan ng kriminolohiya na inaasahan niyang magagamit para sa paglutas ng mga kaso ay sa kasamang palad masyadong naging malapit dahil siya mismo ang naging biktima ng isang krimen. Biyernes, August 5, 2022, isang araw na inakala ng pamilya Gallieno ay magiging karaniwan lang. Maaga pa lamang, bandang 9:00 ng umaga, nakita sa CCTV si Jovelyn na papasok sa Robinson's Place nakasuot ng uniforme ng butik kung saan siya nagtatrabaho. Maghapong naglingkod si Jovelyn sa tindahan at pagsapit ng 6:38 ng gabi, nakapagpadala pa siya ng mensahe sa kanilang family group chat. Tinatanong niya kung may nakahanda ng pagkain at nabanggit pa umano niya na hindi pa siya siniswelduhan ng kanyang amo sa araw na iyon. Iyon ang huling mensaheng natanggap ng pamilya mula sa kanya. Makalipas ang mahigit 1 oras, napansin nilang hindi pa rin umuuwi si Jovelyn. 7:30 na ng gabi at wala pa ring balita mula kay Jovelyn, isang bagay na hindi karaniwan para sa kanya. Agad nilang tinawagan ang kanyang cellphone. Bandang 9:00, may sumagot sa tawag. Narinig nilang kumonekta ang linya. Ngunit katahimikan lang ang nasa kabilang dulo. Ilang ulit pa silang tumawag ngunit hindi na ito sinagot muli. Dito na nagsimulang kabahan ang pamilya. Nagmadali ang kanyang ina at kapatid papunta sa mall. Ngunit pagdating nila, sarado na ang Robinson's Place. Wala silang nagawa kundi humingi ng tulong sa barangay na nagpayong iparating din ito sa pulisya. Dumiretso sila sa himpilan ng PNP sa Irawan. Ngunit ayon sa kanila, sinabihan sila roon na kailangan muna ng court order bago makapagsagawa ng investigasyon. Marahil upang ma-review ang CCTV o matrace ang cellphone. Dahil dito, lumapit ang pamilya sa PNP Crime Investigation and Detection Group or CIDG upang mas masinsinang mahanap si Jovelyn. Sa mga sumunod na araw, umalingaw sa social media at mga balita ang pagkawala niya. Nagkaisa ang komunidad sa paghahanap. May mga prayer vigil at maging ang lokal na opisyal at negosyante ay nag-alok ng pabuya na umabot sa 250,000 para sa impormasyong makapagbibigay linaw sa kanyang kinaroroonan. Kumalat sa internet ang kanyang larawan at detalye sa pag-asang may makakakita sa kanya.
Samantala, sinimulang suriin ng mga investigador ang CCTV footage mula sa mall. Nakita nga si Jovelyn na pumasok noong umaga ng Agosto 5, ngunit ayon sa paunang tala walang malinaw na kuha ng kanyang aktwal na paglabas mula sa pasilidad. Ang mga pangyayaring ito ay nag-ugat ng mas malalim na pagdududa, hindi lamang mula sa pamilya ni Jovelyn kundi maging sa publiko. Marami ang nagtatanong at nagtataka kung bakit tila piling-pili lamang ang CCTV footage na inilalabas mula sa mall. Kung malinaw na kuha ang pagpasok ni Jovelyn, bakit wala man lang video na kanyang paglabas? Dahil dito, nagsimulang maghinala ang ilan na posibleng may tinatago ang pamunuan ng mall o kaya naman ay may kinalaman ang mismong employer ng dalaga. Kasama sa napasailalim sa mga espekulasyon ay ang manager ng butik kung saan si Jovelyn ay nagtatrabaho. May mga netizen at ilang tao na nagbintang na baka may kaugnayan ito sa sinabi ng dalaga sa huling mensahe niya na hindi siya nasahuran noong araw na iyon. Gayunpaman, mariing itinanggi ng manager na nakilalang si Karen ang mga paratang. Aniya, malinis ang kanyang konsensya at buong puso siyang nakipagtulungan sa investigasyon. Wala raw siyang anumang kinalaman sa pagkawala ng kanyang empleyado. Dahil sa kawalan ng malinaw na lead, lalo pang dumami ang iba't ibang teoryang kumalat sa social media. Ang kaso ni Jovelyn ay umabot na sa pambansang atensyon at maging si Senator at TV personality Raffy Tulfo ay nakisangkot upang tulungan ang pamilya sa paghahanap ng katotohanan. Sa kanyang programa, binusisi niya ang ilang taong maaaring may nalalaman tungkol sa insidente. Sa kakulangan ng opisyal na impormasyon mula sa mga otoridad noong mga unang araw, maraming netizen ang kumilos bilang tinaguriang internet detectives. May mga hinalang maituturing na makatuwiran, ngunit mayroon ding mga teoryang halos kathang-isip na. Isa sa mga pinakakumalat ay ang alamat ng umano'y taong ahas at lihim na lagusan sa loob ng mall, particular sa feeding room na konektado raw sa sindikato ng human trafficking. Muling nabuhay ang lumang kwentong ito dahil sa takot at pangamba ng publiko, kahit wala namang konkretong ebidensya na sumusuporta rito. Ang teoryang iyon ay hindi napatunayan, ngunit malinaw na sumasalamin ito sa desperasyon ng marami na gustong mahanap si Jovelyn at sa kawalan ng tiwala ng ilan sa opisyal na investigasyon. Sa gitna ng ingay at samot-saring haka-haka, naglabas ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng Robinsons Mall sa Palawan. Iginiit nila na buong-buo ang kanilang pakipagtulungan sa pulisya. Ayon sa kanila, ibinigay na nila ang lahat ng hinihinging CCTV footage pati na ang logbook mula sa employee entrance. Nakipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang tindahan sa loob ng mall na may sarili ring mga security camera. Kinumpirma rin ng PNP na sa kanilang pagsusuri sa mga nakuha nilang video, walang nawawalang CCTV footage. Sa katunayan, nakita raw nilang lumabas si Jovelyn sa mall pasado 6:30 ng gabi. Posible umanong sumakay siya sa isang pampasaherong sasakyan o multicab pauwi. Sa kabila nito, lumipas ang mahigit 2 linggo nang wala pa ring malinaw na lead kung nasaan ang dalaga. Ngunit pagsapit ng Agosto 23, 2022, isang nakakakilabot at mabigat na balita ang dumating. Balitang tuluyang yayanig sa pamilya Galieno at sa buong komunidad. Isang nakakagulat na pangyayari ang naganap sa barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa, kung saan isang insidente ng pananaksak ang umusbong sa pagitan ng 2 lalaki. Ang mas ikinagulat ng lahat, ang 2 sangkot ay hindi mga estranghero sa pamilya Galieno, kundi mismong mga pinsan ni Jovelyn, sina Liubert Dasmariñas at Chobert Valdez Tamon. Ayon sa ulat, nagsimula lamang ito sa mainitang pagtatalo na kalaunan ay humantong sa mas marahas na pisikal na komprontasyon. Mabilis na uminit ang sitwasyon hanggang sa nauwi ito sa pananaksak at rambulan. Agad namang rumisponde ang mga pulis upang awatin ang gulo at magsagawa ng investigasyon. Dito, sa gitna ng kaguluhan ay lumabas ang pangalan ni Jovelyn sa pinakadi inaasahang paraan.
Sa harap ng mga otoridad, tinuro ni Liubert ang isang lokasyon at sinabing doon umano matatagpuan ang bangkay ng nawawalang dalaga. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga pulis at agad silang nagtungo sa tinukoy na lugar. Isang masukal at halos liblib na bahagi ng purok-pulang lupa sa barangay Santa Lourdes na hindi kalayuan mula sa mismong tahanan ng pamilya Galieno. Sa pagpasok sa lugar, sinalubong sila ng makakapal na talahib at mga puno. Doon, sa gitna ng kagubatan, natagpuan nila ang mga labi ng isang tao. Ang eksenang bumungad sa kanila ay kalunos-lunos, isang bungo at mga kalansay na nagkalat sa lupa. Tila matagal nang naiwan doon. Sa tabi ng mga buto may ilang gamit na agad nagpatingkad ng kaba at takot sa mga investigador. Isang itim na shoulder bag, isang cellphone at ilang identification card na malinaw na nakapangalan kay Jovelyn Galieno. Sa unang tingin, tila malinaw nang natagpuan si Jovelyn. Ngunit sa pinakamasakit at pinakamalupit na paraan, agad na ipinabatid sa pamilya Galieno ang nakitang labi. Sa gitna ng kanilang pag-iyak at matinding emosyon, mabilis silang nagtungo sa lugar upang personal na makita ang sinasabi ng mga pulis. Ayon sa kapatid ni Jovelyn, walang duda na sa kapatid niya ang bag, cellphone at mga ID na natagpuan sa site. Ngunit isang bagay ang lalong nagdulot ng pagdududa at pagkadismaya sa kanila. Mayroon ding natagpuang isang piraso ng underwear malapit sa kalansay na ayon sa pamilya hindi pag-aari ni Jovelyn. Bukod pa rito, nagtaka rin sila kung bakit mga buto na lamang ang natira gayong 3 linggo pa lamang mula nang siya ay mawala. Para sa kanila, hindi kapanipaniwala na sa ganong kaikling panahon ay magiging kalansay na ang katawan ng isang tao. Ang ina ni Jovelyn ay patuloy na umaasa at nananalig na buhay pa ang kanyang anak. Pinanghahawakan ang posibilidad na nagkamali lamang ang mga otoridad sa pagkakakilanlan ng natagpuang labi. Gayunpaman, kinuha ng pulisya ang mga kalansay para isailalim sa masusing pagsusuri. Dinala ang mga buto sa PNP Crime Laboratory upang isailalim sa DNA examination. Kasabay nito, nagbigay ng buccal swab sample ang ina ni Jovelyn upang makatulong sa pagkukumpara at pagtukoy kung ang labi nga ba ay kay Jovelyn. Habang wala pang pinal na resulta ng pagsusuri, mabilis nang kumalat ang balita at umalingaw-ngaw sa social media at iba't ibang pahayagan. Ang publiko ay nahati. Marami ang nakiramay at nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya. Ngunit marami rin ang nagdududa. Isa sa mga pinakamatinding tanong, paano naging kalansay agad ang katawan sa loob lamang ng halos 3 linggo? May ilang residente na nakatira malapit sa lugar kung saan natagpuan ang sinasabing katawan ni Jovelyn. Ang nagsalita at nagbahagi ng kanilang obserbasyon. Ayon sa kanila, sa loob ng mga nakaraang linggo wala silang naamoy na anumang masangsang o mabahong amoy na karaniwang dulot ng naaagnas na bangkay. Sa klima ng Palawan kung saan mainit at mahalumigmig, normal na mabilis kumalat ang amoy kapag may patay na tao o kahit hayop sa paligid. Ngunit sa kanilang karanasan, walang gaanong amoy na umalingasaw. Dahil dito, nagsimulang magtanong ang marami. Doon nga ba talaga nabulok ang katawan ni Jovelyn o posibleng dinala lamang ito sa lugar na iyon matapos mamatay? Naglabasan ang samot-saring espekulasyon sa komunidad at sa social media. May ilan na nag-isip na baka may inilagay na chemical para mapabilis ang pagkabulok ng katawan. May iba namang nagsuspetsa na baka hindi iyon katawan ni Jovelyn at sinadya lamang itong palabasin siya sa pamagitan ng paglalagay ng mga gamit niya sa tabi ng labi. Habang mainit ang mga usapan at haka-haka, isang mas malaking revelasyon ang yumanig sa publiko. Kinumpirma mismo ng Puerto Princesa PNP na ang pinsan ni Jovelyn na si Liubert Dasmariñas ay tuluyan ng umamin sa krimen. Ayon sa pulisya, kusa at sa sariling kagustuhan daw ni Liubert inilahad dito ang nakakakilabot na katotohanan na siya ang gumahasa at pumatay sa kanyang pinsan na si Jovelyn. Ngunit hindi doon nagtapos ang investigasyon. Isa pang pinsan, si Jobert Valdez Tamon, na sangkot din sa naunang away kay Liubert ay itinuring na suspek. Sa unang pahayag ni Liubert, idinawit niya si Jobert. Sinasabing ito umano ang mastermind o nag-udyok sa kanya upang gawin ang krimen.
Dahil dito, parehong inaresto at iniimbestigahan sina Liubert at Schubert bilang mga pangunahing suspek sa kasong rape with homicide. Ang pinakamasakit at pinakamasaklap para sa pamilya Gallieno, mismong mga kadugo ni Jovelyn ang ngayon ay itinuturong may kagagawa ng karumal-dumal na krimen. Kaagad kumalat ang balita sa buong lungsod at maging sa ibang panig ng bansa na may halong gulat, galit at matinding hinagpis. Para sa pamilya ni Jovelyn, tila napakabigat tanggapin ang mga narinig. Sa una, hindi makapaniwala ang ilan sa kanilang mga kaanak na magagawa ito ni Liubert at Schubert. Ayon sa mga magulang ni Jovelyn, naging malapit naman ang kanilang pamilya sa dalawa at wala silang napansing matinding alitan o dahilan upang saktan si Jovelyn. Maging ang mismong pamilya ni Liubert ay nabigla. Sa panayam sa media, ang ina ni Liubert ay halatang litong-lito. Hindi niya tuluyang kinontra ang pag-amin ng anak. Ngunit tila hirap siyang tanggapin ang sinasabing ginawa nito. Ang nakakabatang kapatid na babae ni Liubert naman ay nagsabi na hinding-hindi siya makapaniwala sa mga paratang. Dahil kilala raw niya ang kanyang kuya at naniniwala siyang hindi nito magagawa ang ganoong kabigat na krimen. Ang biglaang pag-amin ng suspek kasabay ng natuklasang mga buto na sinasabing kay Jovelyn ay nagdulot ng matinding pagkabigla at matinding emosyon sa buong Puerto Princesa at maging sa buong Pilipinas. Para sa marami, ang kaso ay hindi lamang isang krimen kundi isang trahedyang yumanig sa tiwala at ugnayan ng isang pamilya. Nagkaisa ang mga taga-Palawan sa pagpapakita ng kanilang pakikiramay at panawagan para sa hustisya. Nagsagawa sila ng candlelight vigil kung saan makikita ang mahabang hanay ng mga tao na may hawak na sinding kandila. Sumisimbolo ng pag-aalala at pagmamahal para kay Jovelyn. May ilan ding nagmarcha sa kalsada, bit-bit ang malalaking larawan niya at mga placard na may nakasulat na sigaw ng katarungan. Mabilis kumalat sa buong bansa ang balita. Hindi lamang dahil sa karumal-dumal na ginawa sa biktima, kundi pati na rin sa misteryosong mga pangyayaring bumabalot sa kaso. Lalo na ang masakit na katotohanang tila pamilya laban sa pamilya ang naging takbo ng investigasyon. Ang ganitong anggulo ay mas lalo pang nagpasidhi sa emosyon ng publiko. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nagpasya ang mga otoridad na sumailalim sa masusing pagsusuri ang mga labi upang tuluyang masagot ang isa sa pinakamalaking tanong kung kay Jovelyn nga ba talaga ang mga natagpuang buto. Noong Agosto 30, 2022, inilabas ng PNP Forensic Group ang resulta ng isinagawang DNA test. Ayon sa kanilang ulat, positibong kinumpirma na ang mga labi ay kay Jovelyn Gallieno. Ang DNA sample na kinuha mula sa mga buto ay tumugma ng 99.99% sa DNA mula sa swab sample ng ina ni Jovelyn. Sa paliwanag ng pulisya, ang ganitong resulta ay nangangahulugang halos walang dudang kay Jovelyn nga ang labi. Binigyang diin din ng PNP na si Liubert mismo ang pinsang umamin sa krimen ang nagturo sa eksaktong lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Dahil dito, mas lalo pang tumibay ang kaso laban sa kanya sa pananaw ng mga investigador. Subalit kahit may malinaw na DNA confirmation, hindi nito tuluyang napawi ang pagdududa ng ilan. Ang ina at kapatid ni Jovelyn, bagaman handang tanggapin ang pinakamalungkot na posibilidad, ay nananatiling may mga tanong. Paano kung nagkaroon ng pagkakamali? Bakit may mga detalye sa ebidensya na tila hindi akma? Isa sa mga halimbawa ay ang damit ng pangloob na nakuha sa crime scene na ayon sa pamilya, hindi pag-aari ni Jovelyn. Bukod dito, hindi pa rin matukoy ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay dahil puro buto na lamang ang natagpuan. Wala ring matibay na forensic evidence na magpapatunay na siya ang ginahasa dahil ayon sa forensic team ng Public Attorney's Office o PAO, wala nang natirang soft tissue sa katawan upang masuri pa ito. Paliwanag ni Dr. Orwin Orfe ng PAO, sa karaniwang kondisyon inaabot ng 4 hanggang 6 na buwan bago tuluyang mabulok ang laman ng katawan at maging kalansay. Ngunit sa kaso ni Jovelyn, 3 linggo pa lamang mula nang siya ay mawala, ngunit buto na lang ang natira. Isang bagay na labis na nakapagtataka.
Bagaman posible raw na mas mabilis na malusaw ang laman kung may inilagay na chemical, wala pa ring tiyak na ebidensya na iyon nga ang nangyari. Ang malinaw lamang para sa pulisya ay patay na si Jovelyn at naniniwala silang sa Pilipinas naganap ang lahat. Ngunit ang eksaktong paraan at dahilan ng kanyang pagkamatay ay patuloy pa ring sinusubukang buuin ng mga investigador. Habang patuloy na lumalalim ang investigasyon, isang hindi inaasahang twist ang gumulat sa publiko. Pagkaraan lamang ng ilang araw ng pagkakakulong, biglang binawi ni Liubert Dasmariñas ang kanyang naunang pag-amin sa krimen. Sa kanyang bagong pahayag, iginiit niya na napilitan lamang siyang umamin dahil umano sa pisikal na pananakit at pananakot na ginawa raw ng ilang investigador. Ayon kay Liubert, pinuwersa siyang akuin ang isang krimen na wala naman siyang kinalaman. Ang pagbabagong ito sa kanyang salaysay ay hindi basta-basta, dahil naganap ito sa harap ng masusing pagbabantay ng publiko. Mismong pamilya ni Liubert ang lumapit upang humingi ng tulong sa kilalang mga personalidad, kabilang sina Congressman Edward Hagedorn ng Palawan at Senator Raffy Tulfo. Layunin nilang mabigyan ng proteksyon at masiguro ang karapatan ni Liubert habang nasa kustodiya. Marami ang nabigla ng mabalitaang nagpiyansa si Congressman Hagedorn para sa kanya. Agad namang nilinaw ng kongresista na ang halagang kanyang ibinayad ay para lamang sa kasong attempted homicide na kinakaharap ni Liubert, na may kaugnayan sa pananaksak sa pinsan niyang si Jovert sa isang hiwalay na insidente. Hindi ito aniya para sa kasong may kinalaman sa pagkawala at pagkamatay ni Jovelyn Galliano. Ipinaliwanag ni Hagedorn na tinulungan niya ang pamilya ni Liubert dahil sa kanilang pakiusap at dahil sa aligasyon na inaapi at sinasaktan umano si Liubert habang nakakulong. Dagdag pa niya, tungkulin ng isang lingkod bayan na tumulong sa mga nangangailangan, kahit pasangkot ang mga ito sa isang sensitibo at kontrobersyal na kaso. Ngunit nilinaw din niya na ang kanyang pagtulong ay hindi nangangahulugan ng pag-absuelto o pagsang-ayon sa krimen, kundi upang matiyak lamang na patas at makatarungan ang proseso, at walang sino man ang napipilitang umamin sa isang bagay na hindi naman totoo. Samantala, si Senator Raffy Tulfo na kilala sa kanyang advokasya para sa mga naapi ay agad na humamon kay Liubert na sumailalim sa lie detector test o polygraph exam. Ayon kay Tulfo, kung totoo nga ang sinasabi ni Liubert na napilitan lamang siya at wala siyang kasalanan, walang dahilan para tumanggi siya sa pagsasailalim sa ganitong pagsusuri. Sa gitna ng isyong ito, isa pang pinsan na kasama sa listahan ng mga sospek, si Jovert Valdez Tamon, ang voluntaryong nagpahayag ng kagustuhang magpa-polygraph test din, upang patunayan na wala siyang kinalaman sa nangyari. Sinang-ayunan naman ng National Bureau of Investigation o NBI ang ideyang ito. At sila mismo ang nagsagawa ng polygraph examination sa dalawang magpinsan. Pagkalipas ng ilang linggo, inilabas na ng NBI ang resulta. Bumagsak si Liubert sa lie detector test, habang nakapasa naman si Jovert. Batay sa pagsusuri ng NBI, hindi naging kapanipaniwala ang mga sagot ni Liubert sa mga kritikal na tanong na ibinato sa kanya. Samantalang kay Jovert naman, walang nakitang indikasyon ng pagsisinungaling. Gayunpaman, hindi isinapubliko ang detalyadong listahan ng mga tanong na ibinagsak kay Liubert. Posible itong may kinalaman sa kung totoong pinilit lang ba siyang umamin o kung siya mismo ang gumawa ng krimen. Ano man ang eksaktong tanong, ang resulta ng polygraph ay nagdulot ng panibagong intriga at higit pang pag-alinlangan sa kanyang mga pahayag. Para sa marami, kung pagbabasehan ang test na ito, posibleng nagsisinungaling si Liubert na maaring tanda ng mas malalim pa niyang kaalaman o direktang pagkakasangkot sa kaso. Si Jovert naman na mulat sa pool ay mariing itinanggi ang lahat ng paratang laban sa kanya at may matibay na alibay noong gabi ng Agosto 5. Ay mas lalong pinaniniwalaan ng ilan na posibleng wala nga siyang kinalaman sa nangyari. Dito nagsimulang maging mas komplikado ang kaso. Sino nga ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Sa simula, si Liubert ay diretsahang umamin na may sala siya. Ngunit bigla itong nagbago at binawi ang kanyang pahayag. Sinabing napilitan lamang siyang umamin. Sumailalim siya sa polygraph test, ngunit dito siya nabigo.
Samantalang si Jovert na siya ring idinawit ni Liubert ay nakapasa sa polygraph at nananatiling consistent sa kanyang pagtanggi mula pa noong una. Dahil dito, mas lalo lang nalito ang publiko, lalo na ang mga aktibo sa social media. May ilan na naniniwala na isa lamang itong setup. At posibleng ang tunay na salarin ay nakatakas na habang ang dalawang magpinsan ay ginawang scapegoat. Mayroon namang nagsasabi na baka nga si Liubert ang may sala. Ngunit may malalim na dahilan kung bakit ganito ang kanyang ikinikilos. Isa sa mga teorya ay posibleng may mas mataas na makapangyarihang tao na sangkot, na maaring nagprotekta sa sarili at ginamit si Liubert kapalit ng pera o dahil sa pananakot. Kapag nasa ligtas na kalagayan na siya, doon lamang niya binabawi ang lahat ng kanyang sinabi. Bagamat walang malinaw at konkretong ebidensya para patunayan ang mga haka-hakang ito, patuloy pa rin ang usisero at matinding diskusyon ng publiko. Sa gitna ng mga kontrobersyang ito, hindi lamang PNP ang nagsasagawa ng investigasyon. Dahil na rin sa hiling ng pamilya Galieno, pumasok na rin ang NBI upang magsagawa ng kanilang sariling parallel investigation. Para sa pamilya, mahalagang may panibagong grupo na magbubusisi sa kaso dahil marami silang nakikitang butas at kahinaan sa direksyon ng investigasyon ng PNP. Kaya minabuti nilang may isa pang ahensya na magsisiyasat ng hiwalay. Sa pagpasok ng NBI, muling sinuri ang lahat ng aspeto ng kaso. Mula sa forensic results, sa detalyadong timeline ng mga pangyayari, sa mga pahayag ni Liubert at Jovert, hanggang sa posibilidad na may ibang taong sangkot na hindi pa natutukoy. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti ring nababawasan ang atensyon ng media sa kaso. Ngunit tuloy-tuloy pa rin ang proseso sa sistemang panghustisya. At noong Agosto 31, 2022, naghain ang Puerto Princesa City Police ng formal na reklamo laban kina Liubert at Jovert sa piskalya para sa kasong rape with homicide. Ayon sa PNP, kahit pa may mga komplikasyon at alitan sa mga pahayag, naniniwala silang may sapat na basehan upang isampa ang kaso laban sa magpinsan. Bilang ebidensya, inilahad nila ang unang salaysay ni Liubert, ang pagtuturo niya sa kinaroroonan ng bangkay, at pati na ang mga personal na gamit ni Jovelyn na natagpuan sa lugar. Sa kabila ng maraming balakid, ipinagmamalaki ng pulisya na naiangat na nila ang kaso patungo sa hustisya. Ngunit malinaw na ang tunay na laban ay hindi pa natatapos. Nasa kamay na ngayon ng Office of the City Prosecutor at sa kalaunan ng korte ang magiging kapalaran ng kasong ito. Kung tuluyang bang makakamit ni Jovelyn at ng kanyang pamilya ang hustisyang kanilang ipinaglalaban. Sa buntong ito, ang susunod na hakbang ay nasa kamay ng Office of the City Prosecutor. Sila ang magsusuri kung sapat ba ang ebidensyang iniharap upang tuluyan ng sampahan ng kaso sa korte ang mga suspek. Matapos ang ilang buwang pagbusisi, noong Nobyembre 2022, isang nakakagulat na balita ang lumutang. Ibinasura ng piskalya ang mga kasong isinampa laban kina Liubert Dasmariñas at Jovert Valdez Tamon. Sa kanilang 23 pahinang resolusyon, malinaw na sinabi ng mga piskal na ang ebidensyang iniharap ng pulisya ay miserably failed o lubos na pumalya upang patunayan na may probable cause laban sa dalawang akusado. Ibig sabihin, sa pananaw ng piskalya, kulang ang matibay na patunay na si Liubert at Jovert nga ang pumatay at kumahasa kay Jovelyn. Isa sa mga pangunahing butas na nakita ng piskalya ay ang kawalan ng direktang ebidensya ng panggagahasa, dahil kalansay na lamang ang katawan ng biktima ng matagpuan. Wala nang natirang soft tissue o anumang bakas ng semen na maaring suriin. Maging ang autopsy ay walang napakitang indikasyon ng sexual assault, kaya't ang aspeto ng rape sa kasong rape with homicide ay naging mahina. Pagdating naman sa bahagi ng homicide o pagpatay, puro circumstantial evidence lamang ang mayroon. Gaya ng pag-amin ni Liubert na kalaunan ay binawi rin niya at ang pagturo niya sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Sa mata ng batas, hindi umabot ang mga ito sa threshold upang magpatuloy sa korte ang kaso laban sa magpinsan. Para sa pamilya ni Jovelyn at maging sa marami sa publiko, nakakadismayaman ay hindi na rin ito lubos na nakakagulat.
dahil sa pagbawi ni Liubert sa kanyang salaysay, kawalan ng testigo o CCTV na mag-uugnay sa kanya sa mismong krimen at kawalan ng pisikal na ebidensya gaya ng DNA o fingerprints. Pinili ng piskalya na huwag nang isulong sa korte ang kaso. Dahil dito, pinalaya si Liubert at Joubert mula sa pagkakakulong kaugnay ng kaso ni Jovelyn. Bagaman si Liubert ay may hiwalay pang kaso na may kinalaman sa pananaksak na kailangan pa niyang harapin. Malinaw na sa kaso ni Jovelyn ay walang naparusahan. Noon, opisyal nang idineklara ng pulisya na solved case ang kaso matapos matagpuan ang katawan at matukoy ang di umano'y salarin. Ngunit sa dulo, hindi ito humantong sa conviction o kahit paglilitis. Sa mata ng batas, unsolved o hindi pa rin ganap na naresolba ang nangyari kay Jovelyn Galliano, sapagkat walang napatunayang may sala. Sa kabila nito, hindi pa rin nawawala ang pag-asa ng ilan. Paminsan-minsan ay may kumakalat na mga balita at post sa social media na nagsasabing may bagong lead o clue sa kaso. Kabilang dito ang isang usap-usapan nitong Hunyo 29, 2025, kung saan isang website ang nagpost na di umano'y kumpirmadong si Jovelyn Galliano raw ay nakita at buhay na buhay sa isang resort sa Rizal, Palawan. Ayon sa ulat, natuklasan ito matapos makipag-ugnayan sa mga otoridad ang isang staff ng resort na sinasabing nagtatrabaho roon si Jovelyn bilang kasambahay, ngunit walang malinaw na pagkakakilanlan. Ayon pa sa kumalat na post, ang babaeng nakita sa resort ay sinasabing may partial memory loss. Hindi raw nito maalala kung paano siya nakarating sa Palawan at maging ang sarili niyang pangalan ay tila nakalimutan na rin. Subalit mabilis itong pinasinungalingan ng mga otoridad. Ayon sa kanila, pawang fake news lamang ang balita at walang katotohanang buhay pa si Jovelyn Galliano. Ganito na rin ang naging sitwasyon noon pang 2023 nang isang video sa social media ang nagpakalat ng kwento na di umano'y nasagip ni Senator Raffy Tulfo si Jovelyn mula sa isang himpilan ng pulis. Ngunit agad itong itinanggi ng kampo ni Tulfo at ng mga otoridad. Walang ebidensya o opisyal na pahayag na magpapatunay na buhay pa si Jovelyn. Kaya nananatili pa ring misteryo kung totoo nga bang kay Jovelyn ang mga butong natagpuan o kung may posibilidad na siya ay buhay pa. Ikaw, anong paniniwala mo? Sa tingin mo ba ay tama at mapagkakatiwalaan ang naging resulta ng mga DNA test? Possible kaya na may mas malaking tao o sindikato ang sangkot sa kasong ito, dahilan para manatiling tahimik at tila nakalimutan na ng publiko? Maraming tanong ngunit kakaunti ang kasagutan, kaya sa huli nasa sa inyo na kung anong paniniwala ang iyong tatayuan. Maraming salamat sa inyong panunood at palagi po tayong mag-iingat.